Ikaw ang tanging dahilan sa pagising ko. Halimbawa, nakita nyo ako, no? Sa personal. Tapos, syempre, gusto mong i-print yung picture natin. Eh, di, gano'y mo sa cellphone mo. Ano yung i-print ko next? Grabe. Yung mga bibili, guys, isave ko na sa inyo ba? Ipa-freebies mo. Pwede din. Pero mag-check out muna kayo, syempre. Kaya lang hindi siya waterproof, baka mabasa eh. Meron tayong tinatawag na lamination. Yeah. Tapos pagpapatay mo siya, dito lang. Yun. Disconnected na siya nun. Guys, check out na kayo. Tsaka ito, grabe talaga to. Napakaganda ng mga deals ko na pinopromote sa inyo. PBB. Okay, let me tell you about my PBB experience. Pero before ko sabihin sa inyo yun, I wanna let you guys know na hindi po ako nakapasok. Okay? And that's okay. It does not matter. I was happy with the experience. Tsaka ang dami ding TikToker na hindi nakuha. So at least dun pa lang alam mo na hindi porket TikToker ka, makukuha ka. Kasi, ang dami kong natanggap na bash dun. Thank you. Ang dami kong natanggap na bash, like, yun, TikToker yan, may backer yan, may connection na yan, yung mga pag-TikToker. Pwede ba? Nag-audition ako ng malinis. Tapos sabihin mo, may backer ako? What are you talking right now? That's so bastos. Ano yun? 5 a.m. nagising na ako. Ay, hindi 5 a.m. yun. Mga 4 yun. Tapos, thank you, Josie. Tapos, 6 a.m. nandun na kami dun sa mall. Actually, kasama ko yung Team Idol kasi nagpasama ako mag-audition sa kanila. Kahit sa pila lang, para may nakakausap ako, ganun. Sobrang haba ng pila talaga. As in, parang makikita mo pa lang yung pila. Parang, ayoko na. Papaganon ka. Tas ang tagal kasi nag-start kami ng pila 6 a.m. Natapos kami ng 8 p.m. Hindi na ako inuubo. Ba't ako inuubo pag nagla-live ako? So, ayun. Napakahaba ng pila. Pero, ang dami ko din naging, like, friends or nakausap doon. Ganon. Maganda siyang experience. Every time na na-achieve mo yung level 1, masaya, ganon. Parang, ganon. Nakasama ako sa level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ganito ka sa level 1, apaka-random ng tinatanong. Super random. Una, papasok ka, may salamin na kanta. So, kailangan mong sayawin yung salamin na yun. Tapos, ako ayoko siyang sayawin kasi, imagine mo yung minemorize ko, pantropiko, tapos pinatugtog salamin. Thank you, Ross. So, yun, parang hindi ko masyadong kabisado yung, salamin. Kasi yung mga iba, yung sa kanila, pantropiko, tapos kami salamin. Parang ganun, tapos,
yun no, sabi ng mga ka-line ko, tatakbo tayo ganun, tatakbo daw kami, ganun daw kami. Pinatugtog na yung mahiwagang salamin. Mahiwagang salamin. Salamin. Napapaganon-ganon na lang ako. Kasi sobrang hindi ko talaga alam yung step. So, ayun, parang ayoko siya, hindi ako masaya doon sa tugtog. Parang wala akong choice, ganun. And then, yun nga, nagtatanong si Direk. Yung una, ano kasi yun? Nagpakilala lang muna ako. Sabi niya, kung accessory ka, ano ka? Sabi niya ganun. Sabi ko, kwintas. Kasi yun yung mabilis makita, ganun. And then, pumalakpak sila team A. Pumalakpak. Tapos, biglang tinanong ni Direk, ano mo yun? Sabi niya gano'n. Nanay mo ba? Sabi niya gano'n. Sabi ko, supporters po. Gano'n. Natawa siya doon sa sinabi ko, supporters. And then, ayun. Doon ko din nakita na hindi mo kailangan ibigay yung best mo sa pagsasayaw. Hindi mo kailangan mag-tumbling doon. Kasi, ako nga nang walang ginawa na gano'n lang, nakuha ko sa, 'di ba, 1. And then yung sa 2 naman, yung 2, bakit mo deserve? I'm the best choice yun. Bakit ikaw best choice para maging housemate? Sabi ko, I'm the best choice because I have the quality of a good leader. I am ganun-ganon. Sabi kong ganun-ganon sa kanya. And I have a really great story to share. Ganun. Tapos, nakuha na naman ako. Pangalawa, nakuha ako noon. And then, groups kami, ganun. Pinag-groups kami. Tapos yun, yung mga kagrupo ko, kami yung mga naging friends talaga nung naging kagrupo ko. Sabi ni Direk, okay, gawa kayo in 20 minutes na time nyo mag-prepare, gawa kayo ng 2 minutes performance. Sabi niya ganon. So, lahat ng mga tao doon walang gitara except dun sa isa naming kagrupo. So, advantage sa amin yung may gitara. So, tumutugtog siya. Yung kinanta namin di ba sabi ko, una ang sinasabi nila, uy, sino magiging leader natin? Ako yung tinuturo. Siya, sabi niya kasi leader siya, sabi niya ganun. Sabi sa akin nila, pero as a joke yun, siya, magaling na leadership daw siya, ganun. And then, yung mga iba nagpresenta na, ako na lang, ganyan, si ganyan na lang. Napunta ako sa grupo ng mga leader. Mga may quality ng leader. So, na lang ako, okay, sige, makikinig na lang ako, magsasuggest, ganun. Tapos yun, yung kinanta namin, yung una is yung what makes you beautiful. You're insecure, don't know what for. You're turning head when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but kabataang Pinoy, ganun. Pagbutihan mo, pag-asa ka ng buong mundo. Tapos biglang, Pinoy, ikaw ay Pinoy. Parang gano'n, nag-mash up kami. So, yun, nag-perform kami. Gulat kami kasi may mga pumalakpak talaga sa amin. Ang dami din pumalakpak. And kasi yung mga iba kasing group, ang mga pinapatugtog nila, sinasayaw nila, ayan, Pantropiko and Salamin. As in, kahit yung kinakanta nila. So kami lang yung walang Salamin o Pantropiko sa performance din. And then, nagulat kami kasi okay, nagtatawag na sino yung mga pasok sa level 3, nagtatawag na sila, no?
Natawag yung isa naming kagrupo, natawag yung isa, natawag yung isa, natawag yung isa, panghuli ako. Kinabahan ako doon, akala ko di ako pasok. At eto pa, sa lahat ng mga nag-group performance, kami lang yung group na walang natanggal sa amin. Kami lang yung group na pasok lahat ng group. Yung parang walang nabungal sa amin, ganun. So parang masaya na ako sa part kasi na nakapunta ako doon. Alam niyo guys, may sasabihin ako sa inyo. May kasi sa akin, may level 4, yun yung kinabukasan na hindi na ako nakuha. Yun, so ang tagal ko din umaga din ako doon, tapos isang pakita ko lang, hindi na ako tinawag. So okay lang, umuwi na din kami nun. And alam ko, hindi ko kasi alam yung mga inaano nila sa level 4. So yun. May sa akin, may nag-chat sa akin. Like kanina. Number siya. And di ko alam kung totoo to, pero babasahin ko siya sa harap niyo dahil wala akong pakialam. Di ko kasi alam kung ba to, pero nagtataka ako bakit alam ang story. Sabi niya, "Hi, it's blank. I don't know if you still remember, but we used to date. It's been like 6 years since we broke up, and I didn't get the chance to say sorry. I was still immature back then and only cared about myself. I've been watching you from afar, actually, and really proud of you. I still regret the things that I did to you. You did not deserve that. I was an asshole. I admit, I had few girlfriends after we broke up, but it's still you." Tapos, "I know we only dated for like 2 months, but those 2 months were unforgettable and unbeatable." Chewable! "You are such an amazing person. Your heart is so pure, and any dude or girl would be lucky to have you. I was lucky to have you, but I didn't realize it not until I lost you. I'm sorry. I've been trying to reconnect with you for the past few years, but I'm just really shy. I hope you are doing okay right now. It doesn't matter if you respond or not. You deserve this closure." Nagulat kasi ako kasi sabi niya, "It's blank." Yun yung pangalan niya. Alam ko yung iba sa inyo alam yung pangalan. Pero kasi yung sa kanya, yung itong sinend niya na to, initial siya, be. Like, yung initial, baka lang alam nyo. Baka gino-joke nyo lang ako. Feel ko si Joy yun. Feel ko si Joy yun. Na Joy, ikaw yun, no? Feel ko, alam mo naman alam mo siya Feel ko nang titrip si Joy, kumuha siya ng number ng ibang cellphone, tapos chinat niya ako ng ganun. No, Joy? Pa yan siya? Baka si CJ. Sino CJ? CJ? Aking sarili o ang iba. Di ko nga alam number mo, eme mo. Nagsisend ako ng Gcash sa'yo, be. Baka prank lang yan. Hindi, diba, uso ngayon sa TikTok yung "It's been a month since we broke up, look at you now." Diba may ganun sa TikTok? Dalo ba? Diba may ganun? So, hindi mo talaga alam, biglang baka si Arturo. Sino yun? Ang akin lang. Bakit alam? So, sino ito? Wala number lang siya. Ayaw ako mag-reply. Baka replyan ko siya. Ew! Baka it's the prank. Dito kasi ako nagugulat dito sa initial.
alam kong masasabi kung walang nakakaalam dun sa isang initial niya. Wait, meron nakakaalam pero mga friends ko. Bakit alam niya number mo? High school pala ako, ito na number ko. Umamin ka ng Jojo. Feel ko si Jojo yun, gino-joke niya lang ako. Dahil mo kasi nakwento sa akin before. Pero never ko kinwento yung isa niyang name. Kasi nagtataka ako. Mga friends ko lang nakakaalam doon. Sila pala, no? That was the only guy who dated before. No, pogi ba yun? Mas pogi kasi ako sa mga naging ex ko, guys. Like, mas delisyoso, gano'n. So, wala akong masabing pogi sa kanila. Kasi pag nakikita ko sila, mas pogi ako. It's been like 6 years. 2024 na, no? 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, senior high school days. Totoo yan. Tapos ano ka pa nun eh? Grade 7 ka pa lang nun, di ba, Joy? Ang malala kasi dyan, guys. Ito, ang malala kasi dyan. Nagka-ex ako ng dalawang lalaki ng 6 years ago. Ito pa, pareho 2 months. So, diba, ang hirap. Pero, pakiramdam ko lang to. It's a prank. Ganyan kasi yung mga nare-receive kong number. Like, eto, sabi niya, itong number na to, your package has been arrived. Wala naman. Tapos, confirm your BDO number dito daw. Send your code, ganun. Tapos, biglang ma'am, nilaglag ko na sa loob nyo yung parcel nyo. Bayad na po. Ayun, bayad na daw kasi, mga ganun. Good day po, naiwan ko na po sa guard. Mga ganun, parang, mga ganyan yung mga nare-receive ko eh. Tas eto pa, merong nag-chat sa akin eh. Kilala mo ba yang si Tolentino do Josel? Pagsabihan mo yung tao na yan, may utang yan na kailangan bayaran ngayon at tinawagan at tinext namin pero hindi sumagot. Napakakapal ng pagmumukha. Pakisabi sa taong yan, matuto magbayad ng utang. Ito haba-haba nito. Yung inutang niya, pinambili niya ng malalamon ng anak ng pamilya niya. Ang nangyari, parang nagnakaw na siya. Hindi ko matetext dito at matawagan kung hindi ka ginawang garantor ng taong yan. Tignan mo, pati ikaw, nasalisihan niya. Hindi mo alam na bigay din ng picture mo dito noong umutang siya. Kaya kung ayaw mong madamay sa panloloko niya, sabi, hala, bakit ginamit niya yung picture ko na ako yung nangungutang? Kaya ako yung pinaghahanap ngayon? May chance ha? Totoo ba to? Sabi niya kasi nagbigay din siya ng picture mo dito noong umutang siya. Ang iniisip ng tao na yun, nang utang ako sa kanya kahit hindi naman. Hala, kailangan kong bayaran to. Diba? Yan, mga ganyan yung mga nagte-text sa akin. Tapos biglang may magte-text ng ganun. Pero what if nga, ginagamit na pala yung picture ko as mangungutang, no? May mga ganun eh. Ano bang garantor? By chance ba makambak? Walang magkakambak. Kahit kanino pa yan. Hindi ako ganung klaseng tao. Kasi guys, tanga mo na lang kung alam mong sinaktan ka ng tao tapos babalikan mo. Kung ganun lang kababaw ang words niyo, siguro papayag kayo. Pero ako hindi. Yan ang love na mabibigay ko sa sarili ko. Bakit ka babalik? Nasaktan ka na nga, niloko ka na nga, nagsinungaling na nga. How can you still trust people like that? Parang niloko mo yung sarili mo, parang kinawawa mo na lang yung sarili mo kung ganun, di ba? Respeto sa sarili yun. Nako, malaki respeto ko sa sarili ko. Kahit sino pa ang mag-comeback. Pera na lang sana ang mag-comeback. Yung mga nagastos, ganun.
'di ba? Wag lang mga tao. Ito ang mga rule number 1 ko para sa pag-ibig. Rule number 1. Hindi nakaano pa rin ba ako? Rule number 1. Hindi magpapakita ng like, wag ipakita sa social media. Or wag ano ba yung sinasabi ko na yan? Rule number 1 sa self-love. Wag mo laging pinopost sa social media ang nararamdaman mo. People will use it against you. Yan. Rule number 2. Never come back to the people who hurt you. Okay. Like, pero if like, especially kapag relationship yan. Kapag sa mga tao naman, maybe, casual, ganun. Alam mo yun, parang like sa mga friends, ganun. Like, may mga situation na kailangan mo pa rin maging professional and to be mature, ganun. Pero you don't have to trust them, ganun. Pero kapag sa love yan, sa relationship, tapos tinakpan ka, niloko ka, tama na, pre. Respeto sa sarili mo, pre. And pangatlo, never, ever gante. Don't ever gante, guys. Alam niyo, inaaral ko yung mga kanta ni PG. Kasi, nagagandahan talaga ako sa mga singing niya. Ito naman ang gusto natin, guys, eh. To be someone's palagi, diba? It's what we want. Yan, okay na? Hindi man araw-araw na ikangiti. Tama ba? Ilang beses na rin tayong make me your TJ and you will be my KZ. Huwag babalik sa buhay kung iiwan niyo. Huwag babalik sa buhay kung sinaktan niyo. Huwag babalik sa buhay kapag kumain kayo ng buhangin. Sabihin pa na merong nagbago sa loob ng puso mo. Wala akong magagawa kundi palayain ka. Kaya pinili ko wag aminin sa'yo. At kung alam mo lang kaya
ba kayong itatanong? Like, something that we can like talk about, something like that. Birthday ni Sofia. Okay. I'll be honest ha, hindi naman talaga ako like, hindi naman talaga ako invited doon. Totoo lang. And I was shocked. Kasi, shocked talaga ako. Sabi ni Bebe, pupunta ka sa sa birthday ni Sofia. Ganun sabi ko, ha? Hindi pa kami nag-uusap niyan, no? Ganun. Tapos, sabi niya, daw ako, like, naka-register na daw ako, and tapos chinat ko si Maris, babe, pupunta ako sa birthday ni Sofia, hindi ko alam na nakakasama ako doon, ganun. Tapos sabi ni Maris, totoo ba babe, hindi mo ba alam, ganun? Hindi mo ba alam, ganun? Tapos sabi niya, sige, kakausapin ko si Sofia, ganun. Tapos biglang nag-chat si Maris, babe, okay naman na, kasali ka naman daw talaga sa headcount, sabi niya ganun, like, love, sabi ko ganun. So, ayun, pero nakita ko na kasi si Sophia before pa. Kaya, I'm just happy to be there. Diba? Naging princess pa ako. Ikaw ang tanging dahilan sa pagising ko. Biglang may kahulugan ang pag-ibig sa mundo. Ikaw ang tanging dahilan. So, ayun. Maaari natin sadyang matatanggap habang ako'y may buhay. So, ayun. Any questions? Pag hindi ko sinagot, ayoko yung question nyo, ha. So, ulit ka ulit sa PBB sa audition. Hindi ko na, ayoko na. Kasi, ang alam ko kasi syempre, nakita ka na sa, nag-audition ka na doon, nakita ka na. And yet, wala siyang parang if hindi ka na umabot sa level 5 na yun, so it means na hindi siya talaga para sa'yo. Pero alam nyo, ito yung nakakaano din, like parang, napapagalan ka. Kasi yung kasama ko doon, yung isang kasama ko, ilang beses na nag-audition. Ilang beses na. Actually, nag-audition siya sa Las Piñas, umabot lang siya ng level 3, tapos, nag-audition siya sa Ortigas, nakapasa siya ng level 4. So, parang maybe, na itong araw na to hindi sa'yo, yung next is para sa'yo, para ganun. Pero kasi ako, grabe kasi yung pila eh. Hindi ko din alam. So, ayun. At least, diba? At sa oras na makita, yan ang maaari natin. Pahaba talaga ng pasensya. Hindi lang pasensya ang papahabain mo. Pero ang tabi ko naging friends. Like, I'm really happy to make new friends then. Excited ako sa performance mo para sa top concert. Abang lang kayo ng update. Hindi ko pa kasi masabi kung paano siya. Pero I'm sure ako dun na kasama ako. Sa totoo lang, gusto ko talaga mag-CR eh. So, ayun. Maraming salamat sa mga nag-drop, sa mga nanood. And it was nice na mag-live at makita kayo ulit. So, I'll see you. Love you all. Tahing-tahin na ako eh. Bye-bye!